Okay guys, start na tayo sa derivation ng mga ideal processes natin. But here, first, we need to know all about the general polytropic equation. So, in that case, so madi-derive natin lahat ng mga formula in the thermodynamics processes. So, first, ano ba yung polytropic equation? So, polytropic equation natin will be equal sa PB raised to N is equal sa C. Tama? Wherein, at that general polytropic constants, ito general polytropic equation. So, ang magiging natin, kapag ang n natin will be equal sa infinity, so first, n will remain as infinity. So, ang mangyayari, substitute mo lang yung n dyan. So, b raised to infinity is equal sa c. So, at this portion, gawin mo, i-raise mo siya sa 1 over infinity. Ito naman, raise mo siya sa 1 over infinity. Okay? In this case, magka-cancel yung infinity from the b. So, magkakaroon na lang yan 1 over infinity. Then, here, b is equal sa c over 1 over infinity. But here, wala siyang epekto. Kasi nga, constant siya. So, therefore, constant pa rin yan. Hindi to lang magkakaroon ng epekto. So, yung p na ni-raise mo sa 1 over infinity will remain as a value of 1. So, therefore, volume will be constant. Okay? Okay? So, tatandaan kapag ang n natin, in general polytropic, will raise sa n. So, magkakaroon tayo ng isometric or constant volume process, or in other in our ideal gases or combined gases. So ito naman yung ano ba pag volume, si Gay-Lussac ba? O si Gay-Lussac sa volume constant. So next, where n is equals to 1 0. Kapag ang n natin will be equal to 0, so p b raised to 0 is equal to c. So from here, any number, any constant, or any number raised to 0 will be equal sa 1. So p will be equal sa c. So pressure will remain constant. So ito naman yung tinatawag na isobaric. Isobaric, tama ba? So isobaric, or what we called as a Charles law. Si Charles law, pressure, di ba? Okay. Okay, so next is the n will be equal sa 1. Kapag ang n natin will be equal sa 1, n raised to 1 is equal sa c. So at this case, kunin natin yung ideal gas law, which is equal sa PB is equal sa c over t, wherein this portion, okay, so p over c, so this portion will remain as 1 over t is equal sa 1 over t, or what we called as a Boyle's law, tama ba? Inversely proportional, Boyle's law. So magiging temperature will be constant. Okay? Kapag ang n mo is equal to sa 1. Kapag ang n mo naman will be equal sa k. So, PB raised sa k is equal sa 0. So, ito naman yung tinatawag na isentropic process, or what we call as a adiabatic process, or no heat transfer. So, yan yung constant entropy tinatawag. Constant entropy. Okay? So, S will be constant. Okay? Then next, how about if N will be equals sa N?
So, kapag PB raised to N, yun na yung polytropic process. So, ito na yung polytropic. So, P is polytropic constant is equal to constant. Okay? So, ayan lamang yung mga ano natin. So, summarize natin siya. So, N, infinity, 0, 1, K, N. Then, lagay natin dito, processes. So, processes. So, lagay natin dito, constant volume, constant ano to, constant pressure, ito naman, constant temperature, ito, constant entropy, ito naman, polytropic constant. Okay? So, ito yung summary niya. Okay, so, proceed na tayo sa proceed na tayo dito sa derivation natin ng tinatawag na processes. So, 5 yan. 5 ang processes natin. So, para madali lang tayo makagets dun sa mga cycle. Kasi nga, pag alam natin tong processes na to, so, simple na lang lahat ng mga natin. Yung thermodynamics 2 sa water. Okay? Sa steam. So, simple na lang rin yun dun sa natin. Yung sa mga power cycle natin. Kapag alam natin tong mga type of processes natin. So, kailangan alamin natin. So, ito yung tinatawag na 7 shout of Shaolin. So, 7. Kaya 7. Kasi, ilan to? 1 yung hahanapin natin dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 yung hahanapin natin dyan sa kada process. So, kailangan kabisaduhin natin. Hindi natin kailangan ng kabisado. Kailangan natin is derive. So, i-derive natin yan by its own knowledge. By our own knowledge. So, yung mga natutunan natin dun sa dun sa mga previous lesson. So, okay. Next, dito na tayo sa isometric or constant volume. Sa constant volume muna tayo. So, isometric or volumic or isochoric, which is the constant volume. So, from here, ano ba yung PBT relationship natin dyan? So, okay. Sa next na papel tayo. So, mamaya natin lagay niyan. So, constant volume muna tayo. Lagay natin dito. So, lalagay natin yung mga value niya mamaya kapag pag nakuha natin. So, constant volume. So, PBT relationship natin. So, kunin mo yung PBT relationship. So, P1, B1. So, kung wari meron tayo initial saka final. So, P1, B1 over T1 is equal sa P2, B2 over T2. Okay? So, volume will remain constant. Okay, B1 is equal to B2. So, cancel. So, therefore, PBT relationship niya will be equal sa P1, T1, T2, P2, T2. Okay, or rearrange natin. T2, T1, P2, P1. Okay? So, from here, ito ang tinatawag na pressure ratio. RP. Tama? So, ayan yung relationship natin sa PBT relationship. Okay. So, i-drawing natin yung PBT diagram niyan. So, pag PBT diagram niyan, so, from here, ang example na itong constant volume, ito yung mga hindi nagbabago yung volume. So, assume natin yung hindi natin assume pa natin. So, rigid tank. So, pag rigid tank, ibig sabihin, constant volume yan. Room, constant volume. So, tank will be same as a constant volume. So, from here, okay. So, i-drawing natin sa PBT diagram. So, PB tapos TS. Para medyo alam natin yung drawing. So, PBT will be equal sa So, assume natin na ang volume will be constant. Okay? So, ito. Ito yung rigid tank. Meron kang volume dyan. Okay? At this volume, meron kang Q. Ininitan mo yan, syempre. May Q ka dyan. So, yung volume mo hindi naman nagbago, di ba?
'Di ba? Kasi open 'yan. Open, sabihin natin open 'to. Ang mangyayari, assume natin walang losses. Walang losses na nangyayari. So, therefore, volume will remain constant. Okay? But temperature and pressure will increase. Tama? So, from here, kung P1 ka dito, initial pressure will increase up to P2. So, therefore, direction niya is pataas. Okay? Therefore, ito ay ang constant volume. Okay? Then, next, sa TS naman tayo. TS. Ngayon, natitignan mo dyan yung galaw ng molecules mo. So, saan ka titingin pag sa galaw ng molecule? Sa entropy, syempre. Kasi entropy will be defined as the randomness of the molecules. Entropy. Okay? Randomness of the molecules or the measuring the disorder of the molecules. So, from here, syempre, kung may temperature, ma-heat kang in-apply dito, so temperature will increase. Kung ang pressure nag-increase, temperature will increase also at the designated pressure. So, okay, so, kung ang entropy mo galing dito, maliit pa lang, so hindi pa sila nagkakagulo, syempre, hindi mo pa nainitan, initial, S1, and then, magkakaroon namang kaguluhan yan dito. So, S2 na yan. So, therefore, tapos tumaas yung temperature at T1, ito T1, and then, tumaas siya at T2, so, T2, ito na yung T2, so, magiging curve yan. Okay. So, therefore, ito yung constant volume natin. Okay. Kaya ganyan yung drawing yan. Okay. Okay. Dito sa drawing na to, makukompute natin yung value ng mga ano natin. So, meron tayong PBT relationship which is equals sa ano ito. So, 1. Ito yung PBT relationship natin. Then, kapag kukuha tayo ng work, saan tayo kukuha ng work ng flow? Lagi sa PB diagram tayo kukuha niyan. And then, dito wala tayong na-produce na, area. May area ba tayo na-produce dito? Straight lang siya eh. Wala. Kasi, kukunin natin ang work area under this curve. This, PB diagram. Pero wala tayong na-produce, therefore, work non-flow will be 0. Okay? Bakit 0? Dito sa diagram makikita natin wala siya. But here, paano natin masasabing siya? 0 to. Magiging 0 yan kapag wala namang ginagawang trabaho to, 'di ba? Wala naman napoproduce sa trabaho, pinapakuluan lang siya, 'di ba? So, ang nangyayari, walang work na nangyayari diyan, so therefore 0 yan. 0 yan. And then, at this portion, saka kukuha ng Q. Siyempre, kukuha ka ng Q dito. Area under this curve. But, here, paano mo kukunin yan? So, therefore, Q will be equal sa TDS. Tama? TDS. Or equal sa dQ over, magkakaroon ka ng temperature. Di naman temperature is constant. So, therefore, ds, so magkakaroon ka ng S2, S1, and then magkakaroon ka ng T2 minus T1. Pero wala kang ganyan, di ba? Wala kang ganitong Okay? So hindi pala ganyan. Hindi pala ganito kasi mamamali ka diyan eh. Hindi pala ganyan. So T2, S2, then T1, S1. So magkakaroon ka ng ganyan na formula, pero wala kang given na ganito. Pwede mo makuha yan in terms of water, kung water yung mo. So, pupunta ka dun sa close, kasi sabihin natin close system to. Close yan. So, at this portion, close to. Okay, so kung close system, punta ka dun sa work non-flow energy equation. Work non-flow energy equation, punta ka dyan. Okay, so work non-flow energy equation natin will be equal sa Q, so lagyan Q minus work, tama? Q minus work is equal sa internal energy or work non-flow, internal energy. Okay? Or work non-flow will be equal sa Q minus delta U
Or kung hindi ka makaano, tawag doon, original equation natin, Q will be equal sa work non-flow plus delta U. So, from here, equal sa 0 yung work non-flow mo. So, 0 yan. Therefore, Q will be equal sa delta U. Ang sabi ko, diba, sa mga previous natin, hindi nagbabago yan, yung natin, delta U natin. Kung ano yung daladalang delta U niyan, ganun din sa iba. Okay? So, ang delta U natin will be equal lagi yan sa MCB delta T. So, therefore, Q will be equal sa ito. Okay? So, lagay na natin dito mga value para hindi natin makalimutan. So, therefore, T2, T1 is equal sa P2, P1. And here, 0. Then, here will be equal sa, lagay natin, Q will be equal sa T2, kung may T2 ka, S2, T1, S1, and then here will be equal sa MCB delta T. Then here, equal sa MCB delta T. And then, this portion, hindi yan nagbabago. Hindi nagbabago ang delta H natin. So, delta H will remain as MCP delta T. Okay? Delta T natin, which is equal sa from point 1 to point 2. So, MCP delta T. Huwag yung kakalimutan yan. And then, how about naman si DS? DS, okay? So, okay. So, from this portion, dito, sa DS natin, so, alam naman natin formula, dito siya nanggaling, di ba? Okay? So, therefore, DS will be equal sa DQ over T. Tama? And then, integrate natin to from point 1 to point 2. Integrate natin from point 1 to point 2. So, magiging delta S na siya. Tama? From point 1 to point 2 is equal sa, wherein yung Q mo, equivalent siya dito. Tama? DQ din yan, di ba? Kasi may delta ka dito. So, therefore, MCB dt. Tama? dt over T. O, integrate mo na. Pwede mo na integrate yan with respect to T. So, from point 1 to point 2, so, labas mo sa MCB, so, magkakaroon ka ng ln of T from point 1 to point 2. So, therefore, delta S from point 1 to point 2 will be equal sa MCB ln of T2 minus T1. Wherein, kapag T2 minus T1, may properties tayo niyan. Magiging divide siya. So, MCB T2 ay ln ng T2 over T1. Meron ka pang ibang dyan, other formula. Okay? So, MCB ln of, ano ba yung T2, T1 natin? Diba T2, T1 natin? Ito yun. Diba? So, therefore, pwede mong palitan yan. P2, P1. Okay? So, dyan na lang lalaro yan. And then, kung wala kang mass, punta ka na naman dun sa ideal gases, ideal gas law, which is equal sa PB, MRT. MRT. Tama? Wherein yung R mo, pwede natin i-define yan in terms of CB. So, CB will be equal sa R over K minus 1. Therefore, PB is equal sa, nagkakaroon ka ng CB K minus 1 times, magiging M, then T. So, from here, kunin mo to, then divide both side by K minus 1 and then T. So, therefore, equivalent pala to sa PB. Okay, PB. Okay. Over. So, delta PB. And then, magkakaroon ka ng, magkakaroon ka ng K minus 1, then T. Tama? T. Dito. ln of P2 over P1. Meron man. Or, delta S will be equal sa P, mali. So, magkakaroon ka ng B kasi equal naman yung volume, P2, P1 over T, T2, T1, kasi delta siya, delta T, okay, then, ln ng P2, P1. So, ayan yung other equation mo. So, marami kang madiderive using ideal gas law. But, here, yung original formula lang yung una natin nakuha. So, lagay lang natin dito. So, M, CB, ln of T2, T1.
Okay, T2 over T1. How about naman si work SF? So, si work SF, makukuha natin yan by means of yung general equation niya, which is equal sa W integral ng negative PdB. Tama? Negative PdP from point 1 to point 2. Wherein, yung volume natin, di ba? Volume will remain constant. So, therefore, pwede natin sabihin yan, negative of integral natin. So, magiging P2, P1, then B. Okay? So, distribute na negative will be equal sa P1 minus P2 times B. So, therefore, ayan yung formula natin. Okay. So, eto, pwede pa natin pwede pa natin itong ibahin. So, therefore, pwede natin ibahin yan in terms of ideal gases. So, M, R, T1 minus T2. Okay? Or, other. Wala kang R. May CB ka. So, gawin mo is, or CP, CB. So, i-derive mo na lang. Sige. Pero ito na lang yung makukuha natin. Okay? Therefore, lagay natin dito, P1, B1, P2 times B, which is to constant volume, equal siya sa MR T1 minus T2. Okay? So, tapos na natin yan. Tapos na natin. Di tayo nagkabisado. Puro ano lang. Puro knowledge lang. Okay, next na natin is sa isobaric tayo. Okay, sa isobaric, ang nangyayari dyan is constant pressure. So, in that case, kunin muna natin PVT relationship. Okay, punta ka dun sa combined gas law. Okay, P1, B1, T1, then P2. So, ito na, isobaric na tayo, ha. Isobaric. Ayan na. So, at this moment, pressure will be constant. Then, P2, P1, constant. So, cancel. Will be equal sa T2, T1, magkakaroon ka ng okay, B2, B1. Okay, tama ba? Kasi mag-distribute siya, okay? So, ito na yun. Therefore, kung iyaano natin to, i-relate natin to, B1 over B2 will be equal sa RK, or the compression ratio. Sa ano natin, in terms of, kung sa power cycle. So, pwede natin ito i-ano. Therefore, T2 will be equal sa T1 over 1 over RK. Okay? T1, 1 over RK. So, ito yan. So, lagay natin dito. So, T2, T1 is equal sa B2, B1. Or, equivalent sa 1 over RK. Okay. So, how about naman? I-drawing naman natin si ano? I-drawing natin si TS saka PB. So, PB saka TS na tayo. PB diagram. Okay. So, drawing natin. Drawing na natin. So, from here, at this portion, sabihin natin na ang example niyan, example ko, is condenser. Okay? Sa condenser, ang nangyayari dyan is nagkakaroon siya ng heat exchange. But the pressure remain constant. Remain constant here. So, kung ano yung pressure mo na pumasok dito, ganun din pressure dito. But magkaiba yung temperature. Okay? Magkaiba yung temperature na pumapasok dito. Kung ano siya, steam yung ano, dito condensate na yung pumapasok, liquid na. Okay? So, condensate steam, dito liquid na, malamig na. Okay, so, mangyayari, so kung dito tayo so mataas. Hindi natin mataas siya. So, P1 niya, initial pressure niya, will mataas, and then bumaba. So, therefore, so, ito pala yun. So, dito siya, P1, initial, mataas. Ay, hindi. Wait lang. Dito pala tayo sa constant pressure pa rin yan. Okay? Walang mababago dyan.
And then area under this curve will be equal sa work non-flow, or what we called as a work non-flow integral from PdV. Tama? Integral from PdV. So from here, from point 1 to point 2, remain constants with si P. So P is equal to B1 minus B2. Or, in terms of ideal gas, so MR T1, T2. Tama? So, ito yung magiging value mo. So, how about naman kapag sa TS? Okay. So, sa TS naman, sa temperature niya, di ba, is mababa. So, mababa. So, ang volume, ang ano nangyayari dito, yung volume is tumataas. Tama? Tama naman, di ba? Volume is tumataas. So, kung i-ano natin yan dito, relate natin yan dito, so, temperature will mataas dito. So, sabihin natin nandito siya. Temperature will mataas. Okay. Mataas. Mataas din yung entropy. At the same time, bumaba yung temperature. Okay. Bumaba yung temperature. So, therefore, ito yung T2. Ito yung T1. Okay. Then, ito yung S1. Ito yung S2. So, area under this curve will be equal sa Q, wherein Q is equal sa TDS. TDS kasi ano siya? Tama? Or DQ. Okay. So, meron na tayo nito. And then, ito ay closed system. Assume natin close. Ay, open yan, open. So, from here, open siya. So, open system. So, open system gagamitin natin. So, therefore, Q is equal sa delta H plus work non-flow. Work non-flow. Tama? So, therefore, Q will be equal sa MCP delta T, diba? So, or sa closed system tayo muna. So, closed system muna. So, lagay natin dito. So, CP plus R. Parang hindi eh. So, ito, delta U pala to. Delta U. So, assume natin closed system yung inaano natin. So, M, CB, delta T. Then here, MR, delta T. Tama? So, therefore, CB plus R, Q will be equal sa MCP delta T. Okay? MCP delta T. And then, delta H natin will remain as MCP delta T. Okay? The next will be the TS. DQ, ito naman si ano natin. Si Q naman natin. So, DS. So, DS will be equal sa DQ over T. So, integral natin from point 1 to point 2, point 1 to point 2. So, dq natin will be equal sa MCP from T to T1. Or, delta T na lang yan, delta T. Okay? Over T. So, integral ulit natin. So, labasan si MCP. So, magiging ln of, ano na siya? So, delta S from point 1 to point 2 equal sa MCP ln ng T2 minus T1 or equal sa MCP ln ng T2 over T1. Eh, ano ba to? Diba equal yan sa B2, B1. Okay? So, MCP ln ng B2, B1. Okay? So, pwede mo ba itong ma-derive sa iba? So, derive mo na lang by using ideal gas. So, makukuha mo yung ibang formula. Okay? But now, ito lang muna. Susulat natin dito, work non-flow will be equal sa MR delta T or equal sa P times B2 B1. Then here will be equal sa MCP delta T yung Q natin. Here MCP CB delta T naman. Dito MCP delta T din. Then here MCP
ln ng T2 minus T1 or MCP ln ng B2 over B1. Okay, last naman si work SF. How about si work SF? So work SF or the work steady flow is equal sa negative ng integral ng B dt from point 1 to point 2. Okay, work SF will remain as so okay, so integral natin with respect to dp p, so B will be equal sa P, tama, from point 1 to point 2. So work SF will be equal sa negative P and then P1 magiging P2, P1. Ang sabi, di ba, to, di ba, pressure constant tayo. Therefore, P1 minus P2 is equal sa 0. 0 na yan. Therefore, work SF natin will be equal sa 0. Bakit 0? Kasi nga, kung open system natin, consider natin open system ng condenser. So, ang condenser natin, walang trabahong nagagawa yan. Diba? May trabaho ba nagagawa yan? Nangyayari, ang ginagawa lang nito mag-reject ng heat, diba? Hindi naman nagtatrabaho yan eh. Diba? Hindi naman nagbibigay ng hindi nagbibigay ng tawag doon, hindi nagpo-produce ng power. Nag-reject lang yan. Kaya ang Q niya, palabas. Tama? Rejected lang yan. Okay? So, gets nyo na ha? Okay, so 0 to. Ano naman tayo? Sa isothermal naman. Okay, sa isothermal naman tayo. So, ang kadalasang inaano dito sa isothermal yung natin. Malabo. Medyo malabo siya. Okay, malinaw na. So, bali, isothermal. So, kunin natin yung PVT relationship niyan. So, kunin mo natin PVT relationship. O, tinatawag na isothermal or hyperbolic. Bakit hyperbolic? So, i-explain ko mamaya bakit hyperbolic siya. So, equal yan sa PB over PB equals PBC. Okay? So, mangyayari, kunin mo natin yung PVT relationship. So, PVT relationship is equal sa P2, B2, T2. Then, P1, B1 over T2, T1. So, cancel C yan, di ba? So, T is equal to C. T1, T2. Okay? So, cancel. So, 0 na yan. Therefore, P2, B2 is equal sa P1, B1. Okay? Or, P2, P1 is equal sa P1, B1. Ay, B2. So, ito yung PVT relationship natin. Lagay natin dito. So, P2, B2, P1, B1. Then, here, P2, B2, at P1, or RT, equal sa RK. Tama? Or B1, B2. So, ayan yung relationship natin. Okay? Then, next is the work SF. So, kung kukuha ka lagi ng work N, yung natin, work natin. So, drawing ka ulit ng PV diagram. So, PV diagram, drawing ka. PV diagram. Ito naman, TS diagram. Okay. So, at this portion, so, example natin yung, air cooler. Air cooler na temperature niya is constant. So, assume natin temperature is constant. So, at this portion, ano nangyayari pagka ang constant mo is tawag doon, tumataas yung pressure. Ano nangyayari sa volume? Volume will mag-i-increase o magdi-decrease? Sabihin natin, ito constant constant temperature yan. Ito tayo, area under this curve pag sa TS will be equal sa Q. Therefore, ang Q mo dyan hindi equal sa 0 yan. Okay? So, Q will be equal sa T ds. Okay? So, from point 1 to point 2, tumaas. Okay? So, nagkagulo. So, kung tumataas yung, nagkagulo yung
S2, tama? Saka S1. Okay. Okay, so ito yon yung Q natin. So how about naman itong sabi natin, na-assume natin dito nang galing. So, okay, so ano pa siya? Kumbaga, peaceful pa yung natin, yung molecules natin. So, from here, yung natin, yung volume natin, kung peaceful tong S1 natin, so therefore, wala nangyayaring increase of pressure. So, therefore, initial pa lang siya. So, initial volume will increase, tama? Increase pa rin yan. Okay? And then, in-apply mo ng pressure and then temperature. Temperature will remain constant. Pressure will increase, tama? So, mag-i-increase yan. Kasi hindi naman constant, yan eh. Therefore, pag ganyan yan, medyo tayo, lumiit yung volume. Okay, lumiit yung volume. Bakit lumiit? Sabihin natin ganyan na lang. So, pressure, P1, then P2. Okay? So, it comprise so, lumiit yung volume. Kasi nga, lumiit. Okay, so, work N yun nandito, area under this curve. So, kunin natin, integral from work N or work non-flow will be equal sa PdB from point 1 to point 2. Okay, so, substitute natin yung yung P. Which is, ito yung general equation nito, di ba? T is equal to C or PB is equal to C. Kunin natin yung yung P. P will be equal sa C over B. So, therefore, integral from 2 to 1, then C over B, dV. So, pwede natin integrate si BdB. So, BdB equals sa ln of B. So, C, ln of B from point 1 to point 2. So, C will be equal sa ln of B2 over B1. And then C will remain as kahit anong value yan. Kahit P1, P2, kahit B2, B1. So, lagay natin dito B1, initial na lang kasi baka initial yung ibigay. Okay, ln of B2. Then, B1. Okay? So, therefore, ito yung general equation mo. Or, pwede mong palitan to. MR T1 in terms of temperature. Kung may temperature kang given, then may mass. Then, ln of, ano ba yung PBT relationship mo? PBT relationship neto is kabaligtaran neto. So, therefore, P1, B1. Okay? P1, P2 pala. Okay? So, ito na yan. So, i-derive mo na lang siya sa ibang term. So, madali lang yan in terms of in terms of RK or KCB. Okay? So, madali lang yan. So, ito yung work non-flow natin. So, lagay natin dito. Work non-flow will be equal sa P1, B1, ln of B2 over B1. And then, equal sa MR T1, ln of P2, P1, P2. CQ naman natin. How about CQ? Q will be equal sa TDS. Okay? Or, diba, close ka. Nasa closed system tayo, diba? Pinag-usapan na is closed system. So, punta ka ulit sa closed system, non-flow work energy equation. So, Q will be equal sa delta U plus work non-flow. Okay. In this case, so, sabi ko nga, diba, function siya ng temperature itong si U. Internal energy and then si enthalpy. Function siya ng temperature yan. So, therefore, kung function niya ng temperature, ano mangyayari? Ano mangyayari pag function ng temperature? Function ng temperature, ano mangyayari? So, ang mangyayari dyan is U will be 0. Tama? So, therefore, Q will be equal to work N or MR T1 ln of P1 over P2. So, therefore, equivalent pala to sa work non-flow. Okay, walang space eh. Okay, ito 0, 0. Tama? So, this is delta S. How about si delta S? So, saan yan makukuha? So, delta S will be equal sa ito. Tama? Ito. So, lagay natin dito, delta S will be equal sa dQ over T
wherein dq mo is equal sa mr. So, mrt, lagay na lang natin, L, kasi kahit anong value yan. So, mrt, ln of P1, P2, over T. So, cancel si T. Therefore, delta S is equal sa R, mr, ln of P2, ay P1, P2. Or, kunin mo sa ideal gases ulit. So, P1, B1 ka ulit. MRT1. Okay? So, from here, pwede mo sabihin, P1, B1 over T1. ln of P1 over P2. Okay? So, nadiderive mo kahit anong formula. Okay? So, lagay mo dito, MR, ln of P1, P2. Okay? Okay. So, okay na yan. Then, next is si WS. Si WS naman. So, si WS, makukuha mo yan by means of integral tayo ng ano? Integral tayo ng negative BDP. Okay. So, from the general equation, PB is equal to C. So, therefore, B will be equal sa C over P. Okay. So, substitute natin yan. So, labas natin yung negative, and then lagay natin dito C over P, and then dP. So, from here, from point 1 to point 2, so, integral natin to. So, C, ln of P. Negative, kaso negative yan, from point 1 to point 2. So, magiging negative ng C, which is equal sa PB. Tama? PB ln of P, P2, tama? P2 over P1. Okay. ln of P1 over P2. P1. But in this case, pwede mo siyang baligtarin. Tama? Kaso magkakaroon ka ng negative dito. So, work S is equal sa negative ng PB. Then, baligtarin mo. Magkakaroon ka ng P1 over P2. Kaso nga lang, magkakaroon ng negative 1. Tama? So, therefore, negative times negative will be positive. So, therefore, PB, ln of P1, P2. So, ano ba to? Familiar kayo dito, di ba? Familiar kayo dito. So, ito yan, di ba? Ito yan, di ba? Di ba? Ito yan. Ito. So, sana? Ito. Ito, di ba? So, yan. So, therefore, ito pala ay equal sa work non-flow. Okay? Equal pala yun sa work non-flow. Okay, so pwede ba na lagay pala natin to work non-flow. Equal pala yan dito. Okay, next. Next natin is si isothermal. Isothermal naman. Ay, isothermal tuloy. Si isentropic. Adiabatic. So, medyo mahaba-haba to. Pero kailangan nating anihin. So, dito na tayo. So, sa isentropic tayo. Para mabilis lang. Isentropic process or S is equal to C. Okay. In this case, anong mangyayari si isentropic? So, si isentropic, nagkakaroon niya ng tawag doon, no heat transfer or insulated yung thermodynamic system natin. Okay? So, walang pumapasok na heat, walang pumapasok na entropy. Okay? Entropy will be remain constant pala. Hindi walang pumapasok na entropy. Okay? So, ang mangyayari, so kunin mo yung PBT relationship niyan. So, from the PBT relationship, okay, P1, P1, P2, T1. So, wala kang ano dyan, di ba? Wala kang constant dyan. So, wala magka-cancel. Therefore, pwede natin i-rearrange yan. T2, T1, equal yan sa P2, P1, then magkakaroon ka dito ng P2, P1. Tama? Ganyan yan, di ba? Giging ganyan. Ito mapupunta dito. Okay. So, familiar naman kayo dito, di ba? PB raised to K is equal to C. Okay, yan yung isentropic constant natin. Okay, so from here, pwede natin gawin yan. P1, B1 raised to K is equal sa P2, B2 raised to K. Kunin natin yung PBT relationship niyan. So from here, kunin natin P2, B2. P2, P1.
So, here, ito magkakaroon ka B1 over B2 raised sa K. So, ito, pwede natin substitute yan dito. Substitute mo yan dito. Therefore, P2, P1 equivalent sa P1, B1 raised sa K. Okay? And then here, B2, B1. Okay? So, from here, T2, T1 will remain as. So, ito, pwede mong baliktarin to. Baliktarin natin to. So, kung babaliktarin mo yan, magkakaroon ka ng negative. Therefore, meron kang B1 over B2 will be remain as K minus 1. Therefore, ito yung isang properties natin. Okay. Then, next properties. So, from here, kunin naman natin to. So, ito naman ang kukunin natin. So, magkakaroon ka ng P2, P1 is equal sa B2, B1 raised sa 1 over K na to. 1 over K na yan, di ba? Okay, from this 1 over K, so, pwede i-rearrange na natin to. So, T2, T1 is equivalent sa ito. Tama? So, lagay natin dito P2. So, lagay natin, hindi, but P2. Iyaan natin lahat in terms of ano tayo? P. So, P2, P1 is equal sa P2, P1. Kaso, 1 over K. Ito naman, 1. Tama? Kaso, kabaliktaran to. So, negative to. Therefore, negative yan. So, kung pagsasamahin natin yung 1 minus yung exponent, 1 minus 1 over K, therefore, K minus 1 over K. So, pag pinagsama yan, kasi parehas naman sila ng ano, tama? Therefore, T2, T1 will be equal sa P2, P1 raised sa K minus 1 over K. So, ayan, na-derive natin yung PBT relationship. Hindi natin kailangan magkabisado. So, lagay natin dito, T2, T1 is equal sa P2, P1 raised sa K minus 1 over K is equal sa B1 over B2 K minus 1. Okay? So, ayan yung PBT relationship natin. How about naman si work non-flow natin? Si work non-flow natin, makukuha yan by means of integral. So, drawing muna natin yung PB diagram. So, from the PB diagram and then TS diagram, makakuha natin yung value. So, here, constant entropy ka. Okay, from point 1 to point 2. So, therefore, 0 yan. S will be held constant. So, 0. Okay? So, from here, dito tayo sa PB, ano naman. So, wala tayo na buong ano dito, Q. Therefore, Q will be 0. Tama? Q will be 0. Kasi, dito natin kukunin yung Q sa area na to eh. Dito naman sa area na to, work. So, from this work, so, yung entropy will remain constant. So, therefore, yan, nag-expand lang yan. Okay? Okay? Nag-expand lang. Okay, B1, B2. So, therefore, area under this curve will be work N. So, work N will remain as integral of P dB. Okay. So, from the other term, S is equal sa C will be equal sa PB raised to K minus is equal to C. So, kunin natin yung P. In this case, P will remain as C over B raised to K. Okay. So, work non-flow, integral from point 1 to point 2. Substitute si P. So, C over B raised to K. Then B. And then C. Then, ito, nasa, ano siya, nasa denominator. So, itaas mo siya. So, nagiging B raised to negative K. Then, B. So, ngayon, mag-power ano ka na? Integral. Okay? Power rule. So, from here, C
Labas mo yan. So, magkakaroon ka ng integral from b, k plus 1, then negative k plus 1. Then, from point 1 to point 2. Then, work non-flow will be equal sa b saka c. So, lagay natin dito. So, P1. Hindi, lagay muna natin. Mamaya na. So, C na lang muna. And then, ito, lagay natin tong P2. P2 raised to K. Then, lagay natin dito. So, B2. Pwede ba? Ganyan, di ba? And then, K plus 1. So, isang denominator lang naman yan. So, common sila. Dito sa kabila, 1 naman. So, B1 raised to negative K. Pinag-iwalay ko na to. In-extract ko na to, ha. So, minus B2. Ay, B1 na. Okay? Then, next. Si C naman. Si C. So, si C, distribute natin yan isa-isa sa kabila. So, therefore, magkakaiba yan ng value. So, from here, P2, B2 raised to K. Then, ito naman, multiply na sa P2 negative K times B2. Okay? Then, minus. Ito, distribute mo doon. So, magiging P1, B1 raised sa K. Then, ito, magiging P1 negative K. Then, ito, B1. Over, yung common denominator, K, negative K plus 1. So, from here, cancel to. Cancel, cancel. Cancel, cancel. So, matitira is W work non-flow will be equal sa P2 B2 minus P1 B1 over negative K plus 1. Okay? So, ang mangyayari dito, ano mangyayari? So, lalagay natin dito, familiar kayo dito, di ba? Familiar kayo dyan. So, therefore, MR T2 minus T1. Okay? Negative K plus 1. So, ayan yung other formula. How about naman yung iba? Ibang formula. Okay? So, kung i-relate natin siya dito, i-relate natin yan dito, so, magkakaroon ka ng formula. Kung in terms of T1 yan, so, M, R, T1 will remain as T2 minus T1. Minus 1. Tama? Parehas lang yan, di ba? Ganito rin yan. Or kung i-expand natin yan, ano ba to? In terms of PBT relationship, MR, T1, and then ito, magkakaroon ka dito ng, in terms of P, so P, D, raised sa K, minus 1 over K, minus 1, over, negative K, plus 1. Okay, in terms of B naman, so, in terms of P, so, MR, T1, then, B1, B2, then, raised sa K minus 1, over, negative K plus 1. So, derive lang. Or, pwede mo itong i-equal in terms of P1, B1. Ito naman, pwede mo i-ano to, in terms of P1, B1 ulit. Okay, so, derive na. Ang dami mo na derive. So, therefore, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 formulas in a 1 derivation. Okay? Okay. So, ito na yun. So, in final, work non-flow will be equal sa, kung kukunin natin, so, P to P2 minus P1 B1 over 1 minus K. 1 minus K. Okay? Tandaan, ha? So, lagay natin dito, work non-flow, medyo mahaba siya, di ba? P2, B2. So, bahala na lang kayo mag-derive. Parehas lang yan. Okay? Okay. So, 0. Di ba dito na-compute natin 0 yung Q? So, 0 yan. So, 0 din sa S. Kasi constant yan. And then, si delta U sa delta H, MCP delta T pa rin yan. Hindi na mawawala yan. Okay? MCP delta T pa rin yan.
How about naman si work SF? So, si work SF naman, so, ganun din. Balik tayo dito. Balik tayo. Medyo ano na, makakarami na tayo dito. Okay, so, ilagay natin dito. Medyo madilim na, ipailaw ko lang. So, ayan, nakailaw na. So, lagay natin dito yung ano natin, work SF. So, work SF will be defined as negative integral of BDP. Tama? From 2 to 1. And then, kunin natin yung ano, ito, sabihin natin, yung application pala na ito ng isentropic natin is assume natin as a compressor. Compressor at a constant adiabatic process or no heat transfer at that portion, at that equipment. So, ito yung application niya. Okay, sa work SF. Kasi yung compressor natin is open system. Tama ba? So ganun yung mangyayari. Sa closed system naman, piston ang application natin dyan. Piston. Okay? So, insulated yung piston natin doon. Okay, so ganun lang. And then, here, si compressor. So, integral ulit natin. So, balik tayo dito. So, PB raised to K is equal sa C. Okay. So, from here, derive natin yan. So, B raised to K is equal sa C over P. Then, raise natin yan sa 1 over K. Raise natin to sa 1 over K ulit. So, therefore, B will be equal sa C over P 1 over K. Okay? So, meron na tayong substitute. Substitute na natin. So, negative of integral ng C over P 1 minus K dP. So, ayan. Sunod na yan. So, ito, iangat natin yan. So, ano mangyayari pag inangat natin yan? So, magkakaroon ka ng negative. Tama? Negative na yan. So, C times P negative 1 over K times dP. Okay? So, integrate natin yan from 2 to 1. Okay? So, labas natin si C, pero ito negative yan. Tatandaan ha, kasi baka mamali tayo yan. So, C negative. Then, integral from 2 to 1. So, mangyayari is P power rule. K minus 1 plus 1 over negative 1 over K plus 1. Okay? But now, from 1 to 2. Okay, so ganun ulit yung process. Isa-isahin natin. So, here, magkakaroon ka ng P2, negative 1 over K. Extract natin. So, ito, P2 na lang yan. Tama? So, ganun din yan, di ba? Okay. And then, next, so may C ka dito, C. Pero negative. Negative yan, ha? Tatandaan negative. So, negative yan, negative. Dito na lang natin lagay. Negative. Para hindi malito. Negative. Then, magkakaroon ka ng, so, ayan, parenthesis. Then, minus, P2, ay P1, raised sa negative 1 over K. Then, multiply by P. P1. Okay? And then, here, simplify natin to. Simplify natin to. So, magkakaroon ka ng K plus K minus 1 pala. Okay. K minus 1 over K. So, ito, magkakaroon ka dun, di ba? Multiply mo. Okay. So, ito, multiply natin yan, isa-isa. So, multiply natin isa-isa. So, magkakaroon ka ng P, 2B, ay, hindi. Ano ba yung C natin dito? So, C will remain as B, P, 1 over K. Okay? From here. So, i-substitute natin yung C. So, C, palitan natin ng subscript na 2. So, lagay natin. So, distribute muna natin dito sa una. So, lagay natin P2, 1 over K, negative. Then, P1, ay P2. Then, multiplied by B2 times P2, 1 over K. So, napansin nyo, may negative dito na exponent, dito positive. So, cancel na yan. Okay? So, natira B2, B1. Then, 1. Here, will be equal sa, so, dinistribute natin. So, B
B1. Then P1, 1 over K, then multiplied by 1, P1, negative 1 over K, multiplied by P1. So, cancel na to kasi negative yung exponent. Dito positive. Cancel. Over K minus 1 over K. So, negative. Since negative to, negative yan. So, distribute natin yung negative dito sa baba. So, paano natin distribute? So, magkakaroon ka ng P2, B2, P1, B1 over 1 minus K. Then, multiply natin by K ito. Dito sa portion na to, ano ba natatandaan mong formula? Diba, itong portion na to, ito, equal yan sa work N, tama? O work non-flow. So, therefore, ito pa lang si work SF natin will be equal sa work N times K. Okay? But positive hindi negative So, therefore, work SF will be equal sa K work N. Okay? Therefore, pwede natin i-derive yan. Derive natin yan. So, multiplied by K. So, MR. Tama? MR T1, ay T2, T1. Okay? Over 1 minus K. I-expand pa natin to. Okay? So, K, MR, in terms of T1. So, T1, then magkakaroon ka ng T2 over T1, 1. Tama? Over 1 minus K. Then, okay, expand ulit natin yan. So, therefore, K, MR, T1 will be held as T2. T2 will be equal sa P2, P1 raised sa K minus 1 over K. Then 1. Okay? Over 1 minus K. Okay? And then, in terms of ano naman, B, or the volume, MK, MRT 1, then B1, B2, then K minus 1, 1. Okay? Over 1 minus K. Therefore, ito yan. So, ito, pwede mo yan i-equate as P1, B1. Ulit. Ito naman, pwede mo i-equate yan as P1, B1. Okay? So, ilan ulit ang formula mo? So, 1, 2, 3, 4, 5. Then, 6, 7. So, 7 ang na-derive mong formula sa isang derivation. Okay? So, ito yung saan natin, sa work non-flow natin, work SF natin. So, K work SF will be equal sa K work N. Okay? Okay, in general. How about ito, last polytropic na tayo. Polytropic, so mabilis lang to. Okay. So, sa polytropic, ganun din yan. Ang mangyayari nga lang, may maiiba lang dyan na value. So, tatandaan, polytropic will be the same as isentropic. Ang mangyayari lang, in terms of K, magiging N. Okay, so hindi natin papahirapin sarili natin. So, ito, copy mo na lang yan. T2, T1, kaso nakaray siya sa N. N minus 1 over N. Then, ito naman, magkakaroon ka ng B1, B2 raised sa N minus 1. Okay, so ayan yung ano natin, polytropic relationship. So, ito yung PBT relationship natin. So, sa work N naman, ganun din. So, P2, B1 minus P2, ay P1, B1 over 1 minus K. N. N naman na siya. Tama? So, tatandaan ng N will be doon nasa gitna, sa kalagitnaan siya ng 1 sa K. Tama? So, ibig sabihin, less than yan dun sa value ng K. Okay? But not, tawag doon, di ba, 1 greater than ano? Greater than 1, but less than N. Okay? Yun na lang yung tatandaan nyo. So, kapag K. Okay? So, ganun na lang ang tatandaan natin, ha? So, sa Q lang ang may iba dyan. Okay?
So, the rest, yung mga value niyan, okay, itong value na ito, MCB, di ba? Itong value na ito, so MCB pa rin yan, delta T. Ay, hindi, tama. Hindi pa rin mababago yan. So, MCP, delta T pa rin yan. Mababago. Okay. So, ito lang mababago dyan. Mababago. So, derive natin yan. Ito naman, ganun din yan. So, work is equal sa K, sa N. N na siya. N, work non-flow. So, yan yung natin. So, ito na ang diderive natin Q. So, once na alam mo yung derivation dito, so, perfect ka na dito sa polytropic. So, si polytropic naman, sa Q naman, ang mangyayari, so, parehas lang sila ng PBT diagram. Ang mangyayari, yung curve nga lang nila is medyo ano siya, medyo magkaiba. Kasi ito yan. Okay? So, sabihin natin yung K mo pag ganyan. Ito yung K, value ng K, which is 1.4. From here, ang curve niyan, medyo pababa. Okay? Ang curve niyan medyo pababa. So, kaya, dapat, ang ano mo, is equal yan sa baba. So, ang N mo niyan, nasa polytropic kasi. So, ibig sabihin, pag polytropic, maraming ano yan. So, 2.85 ang usualing value ng ano yan, ng N natin. Hindi natin sure, pero, basta mga almost ganyan yan. Mababa yan. Mababa. Okay? So, sa Q naman tayo. So, Q, assume natin na ito ay closed system. So, kukuha tayo ng Q. So, laging Q as a, dun tayo sa closed system. So, Q will be equal sa delta U plus work non-flow. Okay? Work non-flow. Okay, from this case, ano yung MCU natin? U will be equal sa MCB delta T. So, delta T. Lagay natin delta T. Then, how about here? Here will be equal sa, ito yan, di ba? Kaso, dapat in terms of MRT, MR delta T. Tama? MR delta T over N minus 1. So, plus MR delta T over 1 minus N. Okay. In this case, isa-ina natin, distribute natin to. Okay? So, cross multiply natin to. Cross multiply. So, therefore, ang mangyayari is MCB delta T 1 minus N plus MR delta T. MR delta T 1 over N. So, distribute mo to. So, therefore, magkakaroon MCB delta T 1 N MCB delta T plus MR delta T. Okay? MR delta T. So, may napapansin ba kayo dito? May napapansin kayo na ano? Na value? Okay? So, here, may napapansin ba kayo dito? So, dapat, ang gawin natin, in terms natin siya, in terms of ano, CB lahat. So, CB natin lahat to. Gawin natin CB. So, from here, yung R natin will be equivalent yan sa CP minus CB. Wherein, CP is equal sa KCB. Tama? KCB. Okay? Or, K minus 1 CB. Okay, so lalagay natin yan dito, yung R natin. So, lagay natin dito. So, factor out natin yung ano. So, MCB delta T minus N MCB delta T plus M. Lagay natin K minus 1 CB then delta T. Okay. So, from here, ito, i-distribute natin to. So, 1 minus N yan. Ito naman, distribute natin yan dito. Therefore, magkakaroon ka ng MCB delta T minus N MCB delta T plus, ito, distribute mo yan. Magkakaroon ka ng
mk cb delta t minus mcb delta t. Okay? So, from here, cancel pala to. Magka-cancel to. Cancel. So, matitira will be remain as cb. Okay? May cb ka. Tapos ito, 1 minus n. Okay? So, therefore, kung ano natin to, so, distribute natin yung m. So, mcb will remain as k minus n over, may delta t ka dito, so delta t, so therefore, magkakaroon ka ng 1 over n, etong portion na to, ito yung tinatawag na, ito yung tinatawag na nakalimutan ko, yung specific heat for special polytropic process. Kasi polytropic process to eh. So, therefore, pangalan natin itong CN. CN yan, tawag dyan. So, therefore, CN delta T. So, CN will equivalent sa CB K minus N over N minus N. Okay, 1 minus N. Okay. So, ayan na siya. Okay, nakuha natin yung Q. Therefore, equivalent pala yan sa wherein yung Cn natin, Cn will be equivalent sa Cb times K minus N over 1 minus N. And here, Q will be equal sa MCN delta T. Okay? Oh, how about naman to? Sa delta S. Oh, tapos na tayo. Tapos, ang bilis, di ba? Ang bilis. Aso nga, mahaba lang talaga. So, kasi, explain tayo eh. So, Q will remain as, di ba, dq will be equal sa S, delta S, so ds, then T. Okay. So, ds will be equal sa dq over T. Integral natin from point 1 to point 2. Okay, point 1 to point 2. So, therefore, delta S from point 1 to point 2. And then here, substitute mo tong value na to. Meron ito, di ba? So, MCN delta T over T. So, normal na equation lang siya. Napalitan lang ng CN. Therefore, kakaroon ka ng MCN ln of T2 minus T1. Or, pwede mong palitan MCN ln of, ln of, di ba, polytropic constant tayo. So, T2, T1, palitan natin dito ng RK. So RK, K minus 1, nasa loob. Okay? Sa loob. Or, MCN ln of, in terms, ito, para hindi kayo malguluhan, RK will be equivalent sa B1 over B2. Ito naman, P2, P1, then K minus 1 over K. So, nasa loob yan. Okay, kung wala kang value, kung yan yung mga value mo. Okay, kung i-derive mo naman yan, in terms of so, ma-derive mo yan by means of, okay, i-derive natin siya. So, dito ulit tayo. So, in terms of in terms of volume sa pressure. So, from here, PB, tama? PB is equal sa M, RT. So, ito, gawin natin sa CB. So, CB will be, CB is equal to R over K minus 1. So, therefore, CB, K minus 1. Okay? Delta T. So, therefore, PB over CB, K minus 1. Then, T. Okay? Pero delta T dapat yan. Ito naman delta PB. Kasi nga, ito eh. 1. So, gawin natin. So, itong CB natin will be equivalent dito, di ba? Equivalent yan dito. Therefore, CB will be equal sa K minus 1, K minus N. So, therefore, cancel to. And then, 1 minus N na lang to. Then, ln of
T2 minus T1. Therefore, ang formula natin na derive will be equal sa P1 kasi kahit ano naman yan, P1 B1 over K minus 1, then N, 1 minus N, then K minus N kung wala kang CB, and then ln of T2 minus T1. So, may marami kang madiderive basta alam mo yung formula. Okay? So, yan lamang. So, lagay natin dito para hindi tayo magkaguluhan. So, M, Cn, ln of T2 minus T1. So, bahala na kayo mag-derive. So, andyan na. Dinerive ko na yung iba. So, parehas lang. Okay. So, that's all. Tonight tuloy. Magagabi na pala. Tama. Okay. So, thank you. And God bless. So, next time, yung ano na tayo. Power cycle. And then, fuel combustion engine na. Yung ano tayo. Fuels and combustion. So, madali lang yan. Basta, kabisado nyo to. Okay? So, summary. In terms of summary natin, so, ito siya. Okay? So, sa summary natin, ito yung na-derive natin. Okay? So, yan lamang pala yun. Hindi mo kailangan mag-derive ng, basta, kung marunong ka mag-derive, mabilis na lang yan. Yung ginagawa ko ngayon, medyo mabagal siya kasi nga, ina-explain ko. Pero kung kung solving yan, mabilis yan. Walang problema yan. Okay? Okay guys, that's all. And thank you. And bye-bye.